kayo ay nag face-to-face sa akin next week, okay? Sa event class natin. So ito yung short quiz natin, definition of and scope of electromagnetics. Okay? So again, ang material na to is based dito, sa kukunin nyo sa akin. Pero again, it is just 30 to 40% of the material itself. Yung natitirang 60 to 70%, nandoon yung history, tapos history ng EMAGs, at the same time yung discoveries ng EMAGs nandoon din. So kunin niyo na lang yung copy niyo sa Tuesday, then isang remit na lang, 22.5 isang copy. Okay. So definition of and scope of electromagnetics. So once again, I am Engineer Christian Brian Mercado, ECT, and sige, discuss tayo. Okay, punta muna tayo sa definition ng EMAGs. EMAGs tayo ng EMAGs. Ano nga ba yung EMAGs, di ba? Electromagnetics is the specific branch of electrical engineering concerned with the study of the interaction of electric charges at rest and in motion. It involves the analysis and interpretation as well as the generation and application of electric and magnetic fields. Okay? So, ibig sabihin talagang from the word itself, electrical engineering. Okay? Ito yung isa sa mga subject na nag-i-interlap or pinag-aaralan both ng ECE at saka ng EE. Okay, ang EMAGs. So kaya kahit ECE ako, applicable ako magturo ng EMAGs kasi it is one of the core subjects din ng ECE. Okay, dito tayo nagkakapare-parehas. So pag sinabi kasi nating electromagnetics, may dalawang keyword tayo dan, electrical or electro, tapos magnetics, di ba? So parang pinagsama siya na electrical, combined term siya ng electrical, kuryente, and magnetism, magnet. Okay? Pero tatandaan natin na yung charges na generate sa EMAGs, hindi lang tayo concerned sa mga charges na nakarest. Okay? So yung mga nakatigil na charges, sooner or later when we discuss charges, makikita niyo yun. Tapos concerned din tayo kapag ang charge is nagmo-move or when it is in motion. So hindi lang tayo nag-study ng charges na nakatigil but also in motion. It involves the analysis and interpretation. So pag nag-move yung charge at pag tumigil siya, what does it mean? Ano yung nagpa-move sa kanya? Ano yung nagpatigil sa kanya? 'Di ba? At the same time, kung ano yung forces na in-apply sa kanya, 'di ba? Bakit siya nag-move? Nung nag-move siya, gaano siya kabilis nung part na 'yon? As well as the generation and application of electric and magnetic fields. Okay? So pag nag-move ang isang charges, they tend to create electric and magnetic fields. Okay? When we say electric and magnetic fields, from the word itself, field, ibig sabihin, gumagawa sila ng isang area kung saan attracted yung mga charges. For example, pag sinabi nating electrical field or electric field, it means that it is an area na kung saan may nangyayaring interaction when it comes to electricity. Same naman sa magnetic or sa magnet, di ba? So basic concept ng magnet, di ba? Once you connected the opposite poles, the north and the south pole, nagdidikit sila. Pero pag pinaghiwalay mo yung dalawang magnet, at some point pag hiniwalay mo sila, magdidikit pa rin sila, di ba? May attraction pa din. Pero pag nilayo mo dahan-dahan yung magnet, di ba? Unti-unting humihina yung interaction hanggang sa hindi na sila mag-interact sa isa't isa. Okay? Pag hindi na sila nag-interact sa isa't isa, ibig sabihin nun, nasa labas na sila ng magnetic field kasi they are no longer attracted to each other. Okay? So electromagnetics is the study of electromagnetic phenomena. So yung mga nangyayaring bagay-bagay, is about sa mga electromagnetism, it is study siya ng electromagnetics. Sooner, mamaya makikita yung some applications ng EMAGs. Okay? Para malaman natin kung saan ba talaga siya ginagamit. So again munting paalala lang, sa mga may ginagawa dyan, okay lang, basta make sure lang po na naiintindihan ang topic. Puro concept lang naman to so sige, pwede pa naman. Okay. Basta make sure lang guys na makinig kasi again, hindi ko nakasalanan. Okay. Sige, may nagtaas ng kamay. Wait lang. Ano yan? Okay na pala sir, kala ko po hindi po nag-move yung PPT.
Ayun pa lang. Okay. So electromagnetics bridges the physics and the engineering of electromagnetism. As opposed to the study of electromagnetism in physics, electromagnetics gives emphasis on the mathematical aspects of the discipline. The interpretation of the mathematical expressions of the laws of electromagnetism would lead to a better appreciation of these laws and their corresponding applications. Okay, so ano ibig sabihin nito? Electromagnetism is a mathematical way, okay? Mathematics siya, hindi lang siya physics, hindi lang siya basta science. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, isa to sa magpapadugo ng utak nyo talaga. Kasi aminado ko kasi nung student ako, isa to sa mga nagpaiyak din sa akin na subject, okay? EMAGS. Kasi once we discuss about vector calculus, once we discuss about coordinate systems, medyo malilito na kayo. Yun yung mga time na malilito na kayo. Paano ulit ito? So, dapat mataas or dapat nag-aral kayo ng maayos ng inyong integral and differential calculus. Kasi gamit na gamit yun dito sa mga susunod nating mga i-discuss. Okay? Mathematical aspect siya kasi na discipline. Anong ibig sabihin nun? Yung kinocompute natin na mathematical expression is just the interpretation of laws of electromagnetism. Dito rin po sa electromagnetism, napakadaming laws. Napakadaming laws na sasaulo nyo dito. And sad to say, kada laws po na inyong sasauluhin or sa inyong aaralin, lahat sila ay may kanya-kanyang formula. Okay, so sir, may flux density kayo, may Gauss law, may Faraday's effect, may Faraday's law, ano pa ba? Meron din tayong Coulomb's law, 'di ba? Ang dami niyo ditong laws na sasauluhin, promise. And I hope na maisa-isip niyo 'yan, maisabuhay niyo 'yon. Okay. So sabi niyo dito, kasi kapag bakit to dinidiscuss in the first place? Bakit merong chapter? But may chapter 0 yung may chapter 0 yung EMAGS. Bakit hindi agad mag chapter 1 tayo, which is the vector applications and vectors? Because sabi sa amin nung pinaka-head ng EMAGS namin, kasi tatlo kami nag-handle ng EMAGS, yung pinaka-head namin. Sabi nung pinaka-head namin, para mas ma-appreciate muna ng mga estudyante kung saan ginagamit yung subject. Okay? To better appreciate, for the students to better appreciate the subject bago sila mahirapan. Okay? Kasi kung hate niyo yung mga ganitong subject, wala tayong magagawa. Engineering yung pinili nating course So natural, expected nyo na you're dealing with something as difficult as this one. Okay? So yun lang. So dapat ma-appreciate muna natin kahit na hindi nyo siya ma-appreciate. Kasi pag hindi nyo siya na-appreciate ng time na yun, isipin nyo, kung hindi nyo ma-appreciate yung mga ganito, isipin nyo, electrical ba talaga gusto ko? Kasi kung ganito at nahihirapan or wala kayong mahirap naman yung subject, pero kung iisipin nyo na parang mag-give up, isipin nyo, mag-think kayo na mag-think kayo kung ito ba talaga yung tamang program para sa inyo, kung iiba talaga. Kasi kung hindi kayo into sa ganitong lesson, edi syempre, di ba? Mahirap pero dapat nandoon yung interest. Okay? Sige. The central concept in magnetics is Maxwell's equation, a set of 4 partial differential equations that govern all classical electromagnetic phenomena. The most important goal of this text is to lay among students a strong foundation of the basic concepts in electromagnetics and ultimately to enable students gain a full understanding of Maxwell's equation. Okay? So, ang electromagnetics is meron siyang 4 fundamental equations. At lahat ng 4 fundamental equations na yon is nanggaling kay Maxwell. Kaya tinatawag natin siyang Maxwell's equation. Sir, kung madaming laws sa EMAGS, bakit 4 lang yung hinighlight dyan? Bakit 4 lang po ang naka-highlight na equation? Kasi lahat po ng mga laws na susunod is na-derive lang siya, nanggaling lang siya dito sa 4 na equations na to. Okay? So may kinalaman si Maxwell sa lahat ng laws na ibibigay sa inyo. Kaya siya yung tinuturing na foundations ng EMAGS. Okay? And of course,
para malay din sa mga, kaya nga sabi dito, to lay among students a strong foundation of the basic concepts. So, ibig sabihin po nito, kapag po alam nyo yung Maxwell's equation, there is a high chance po na mas maiintindihan natin. Mas maiintindihan nyo na, okay, para to sa ganitong lesson. Okay, para to sa paghahanap ng charge. Para to sa paghahanap ng electric potential. Para sa paghahanap ng vector quantities, di ba? So, mas madali yung ma-appreciate yung mga ganong bagay. So, isa to sa mga isang pag-aaralan natin, mga Maxwell's equation. So, ihasa nyo na ulit, tawag ito, i-sharpen nyo na ulit ang pagdi-differentiate nyo, ang derivatives nyo. Specifically, partial derivative. Gamit na gamit, guys, dito ang partial. Sobra. Pag nasa vector calculus na tayo, magpa-partial derivative tayo. Malalaman natin kung may natutunan talaga kayo sa first year nyo. Okay. Punta tayo dito sa significance and applications of electromagnetics. Bakit ba natin to inaaral? Kasi kung tutuusin, pwede naman mag-apply na lang ako, huwag na lang intindihin to eh. Di ba? Bakit ba mahalaga yung electromagnetics? Ano yung significance and ano yung application niya? So the electromagnetic force is one of the fundamental forces of nature and the dominant force in a vast range of natural and technological phenomena. The laws of electricity and magnetism play a central role in the operation of many modern devices. The interatomic and intermolecular forces responsible for the structure of matter and for the formation of solids and liquids are electric in nature. So ano ba pag sinabi natin? So again, electromagnetic force, fundamental force siya. When we say fundamental force, it is one force or it is something na kung saan merong naging byproduct siya na iba't ibang forces. So sa madalit sabi po, in layman's term, may iba po sa nature, sa mismong paligid natin, it governs. Ang electromagnetic force is one of the fundamental force. Ibig sabihin, yung mga ibang forces nanggaling sa kanya. Okay? Hindi mag-e-exist yung ibang forces kung hindi niya dahil. Okay? So, siya yung pinanggalingan. Kumbaga sa family natin, sila yung parent. Tapos yung mga anak niya or yung mga offspring, yun yung mga iba pang types ng forces. Okay? Tapos ang sabi dito, dominant force din siya, lalong-lalo na ngayon o in a vast range. So lahat ng ginagamit nyo ngayon, 'di ba? Lahat ng ginagamit nyo, kahit ngayon exposed kayo sa imags. Bakit? Radiation galing sa mga screens na nakaharap sa atin ngayon sa online class, imags po 'yan. Okay? Yung radiation na ine-emit ng ating Sige po. Pag nagdi-discuss ako, hindi ko malay kung sinong magtataas ng kamay. So, kapag nagtaas ng kamay and in-address ko, you can go. Okay. Sino po nagtaas and anong concern? Hindi ko kasi kita. Hindi po nagalaw yung PPT po. Yung sa iba ba na nandito tayo sa significance? Yung iba? Wala po. Wala po. Wala daw po. Okay. Sige. So, sasabihin nyo, okay, subukan ko ulit. Okay. Nagbago na yung slide? Opo. Okay. Sige. Meron ba? Meron pang concern? Sige. Sige lang. Sir. Ano po yun? Ano yan? Sa G-class po. Ay, ano? Yung module pong yun. Isa-ano niyo po sa G-class. I-upload ko din to sa G-class. Pero again, hindi to kompleto ha. So baka iniisip nyo ay baka iniisip nyo is wag kang kunin yung module. Hindi yan kompleto. It is just 5 sa 16 pages. Tapos dito kasi guys, dito kasi sa 16 pages na to, 15 pala, 16 kasama yung kasama, hindi, 15 nga. Dito sa 15 pages na to guys, meron sa dulo, sa page 14 and sa page 15 na chapter review. Okay, may exam sa chapter sa page 13 to 14. Page 15 kasi references. Page 12 and page 13 and 14 may chapter review dito. Kukuha ko dito ng kahit na 2 siguro o 3 questions.
Kukuha ng 2 to 3 questions. Out of 15 or 20 questions, yung 2 to 3 questions, dito mismo sa, dito mismo sa, ang tawag dito? Dito mismo sa chapter review. Okay? Tapos the rest is, the rest is a reviewer na. Siyempre, magbabasa kayo dito, yung mga nakasingit-singit na word. Siyempre, yun naman kayo sa senior high school, di ba? Yung typical na senior high school na exam, yung mga naka-bold, tapos yung mga naka-highlight, yun yung kalimitang sinasama. Kung isasama ko, siyempre, yung mga hindi nyo pag-aaralan yung isasama ko dyan. Joke lang. Yung mga akala nyo hindi ko, yung mga akala nyo hindi ko tatanungin, yun yung isasama ko. Pero mayroon pa rin tayo yung traditional na mga naka-bold, yun, may isasama ko doon. Pero siguro may mga 5 items doon na yung kung binasa nyo talaga yung ng maayos, masasagot nyo. Pero kung ang tinandaan nyo lang yung mga specific, hindi nyo masasagot yun. Ano? So, ang clue ko lang doon is careful lang din sa mga hindi naka-highlight. Kasi minsan hindi ako kasi as a student, alam ko ang inaaral natin yung mga naka-highlight kasi yun yung binibigyan ng emphasis. Pero minsan may mga important words or terms na hindi sinasama sa highlight, sa bold. So minsan, para malaman ko kung nagre-review talaga na maayos yung student, sinasama ko. So yun na, meron na kayong clue. So yun. I-upload, pero yes, i-upload ko to. Uploaded to sa G-Class. Pero hindi siya kompleto. May history pa yan, dami sa history ng tao. Meron kay Joseph Henry, kay Michael Faraday, ano pa ba? Dito. Kay Ampere, kay Oersted. Wala dito yung mga tao eh. So, hindi ko siya sinama. Okay, so balik tayo dito. So, yun So, again, govern tayo ng forces ng IMAGs. Regarding sa araw-araw nating buhay. Sa pagta-type niyo sa cellphone, sa pagharap niyo sa screen ngayon, sa wifi niyo, di ba? Sa wifi, sa antennas na ginagamit niyo sa bahay. Tapos pa ba? Sa kuryente, 'di ba? Gamit na gamit ang IMAGs. Kaya nga kasama to sa inyo as student kasi electricity and magnetism. We cannot produce transformers na pag-aaralan nyo sa higher year nyo kung hindi nyo aaralin yung ganito, 'di ba? So 'yon, So sabi din dito, the laws of electricity and magnetism play a central role. Again, kasasabi ko lang, kagaya natin sa modern devices, the interatomic and intermolecular force responsible for the structure. Okay, the principles of electromagnetics have vast application in electrical, electronics, and communications engineering. Okay, so again, isa to sa mga shared subjects natin. Okay, kaya kung makikita nyo, hindi lang pang electrical, but electronics and communication engineering din nagagamit ang IMAGs. So, saan dito papasok yung concept namin? Papasok ang concept ng electrical engineering sa electric circuits, especially sa DC and AC. So I believe siguro circuits 1 naman na siguro kayo So yon, DC and AC, so direct current and alternating current. Semiconductors, it is more on ECE na to. Solid state electronics, ito ay more on ECE din. Transmission line, more on ECE. Antenna system, ECE pa rin. Electromagnetic wave propagation, EE and ECE, optical fiber communication, ECE, optical computing, more on EE and ECE din, optoelectronics and photonics. Okay? So, yun. Ano pa ba? Wait lang. The principle. Okay. Punta na tayo dito. Magdagdag ako. Kuha ako sa Okay, punta na tayo sa significance and applications pa rin. So, electromagnetic plays a vital role in the study of electrical machines. Dito na papasok yung electrical engineering nyo, yung pagiging EE student nyo. And energy conversion. Kaya nga sabi sa amin nung aming pinaka-head ng IMAGs namin ngayon, nung tinanong ko siya kahapon, sabi ko, sir, hihigpitan ko ba sa mga to ngayon? Sabi niya sa akin is, pwede naman, pero kasi yan yung fundamental nila Yan yung fundamental subject yan yung prerequisite nila sa mga higher subject nila. Like sa energy conversion daw. Kung meron yata kayo sa module nyo, sa program nyo, sa curriculum. So, electrical machines and energy conversion. Okay?
Papasok din dito ang wired and wireless communications, microwave and satellite communications, electromagnetic interference and compatibility, and many more. Okay? So, dito po papasok yung concept nyo as an electrical engineering student. Electromagnetics also finds application in the fields of medicine, navigation, research, transportation engineering, military, and surveillance. So kaya kung makikita nyo, di ba guys, kapag tatayo ng building, bukod sa civil engineering or sa civil engineer na need din ng electrical engineer. Kasi yung mga pathways ng electricity, kung makaka-affect ba siya, kung mag-e-emit ba siya ng radiation pag nilagay pag nilagay sa malapit sa ganitong place, yung mga devices, 'di ba? May interference kasi minsan na nangyayari, 'di ba? Kaya minsan may mga phenomena tayo na minsan biglang namamatay ang TV, biglang nabubuhay. Akala natin supernatural phenomena na siya, pero it is just electromagnetic interference. Ano pang example niyan? Biglang lalabo yung TV, biglang sa sulok nawawalan ng wifi, or may wifi naman kayo pero hindi makasend ang signal, ayos naman yung connection nyo, di ba? Kalimitan yan kasi interference ng radiation ng wifi at saka ng ibang devices. Okay? Besides, a thorough understanding of the discipline would lead to a better appreciation of the vast majority of the modern technologies that we have today, which are mostly products and applications of the principles of electromagnetism, the field of physics, which perhaps the most diverse application. So sabi nga natin dito, kapag medyo nakuha nyo ang subject na to, kapag medyo naintindihan nyo, kahit mahirapan kayo, pero naintindihan nyo yung concept, kung paano gumagana ang electricity, ang magnetism, electromagnetism, kung paano sila nagbe-behave, di ba? Mas maiintindihan nyo yung mechanism ng kada devices. Kasi again, we are dealing with technology, okay? And technologies have circuits sa loob nila. And kapag alam nyo kung paano gumagana yung isang bagay, alam nyo kung paano siya i-maintain, alam nyo kung paano siya i-repair, alam nyo kung paano siya i-troubleshoot, alam nyo kung paano siya i-diagnose. Okay? Yung possible problems, possible solutions, 'di ba? Kaya sabi dito, most products and applications ng principles ng electromagnetism. Kasi once you get the topic of it, medyo mas maayos. Kaya nga paulit-ulit ako 'di ba? Paulit-ulit at hindi ko magsasawang sabihin sa inyo na this is one of the core of your core subjects. Okay? Kasi madami talaga na mga subjects kayo on the higher year na connected talaga dito. Pag napasa nyo to at maayos naging performance nyo dito, you'll thank me later or sa susunod ng mga SEM. Kasi at least hindi kayo, mahihirapan kayo pero iba-iba yung hirap na kasi na kuha nyo na yung mga topics na kasama doon. Okay, so puntahan natin yung puntahan natin yung iba't ibang devices na pwede naman nating matawag na ECE. Okay, na ECE at saka EE both. Okay? Yun natin. So punta na tayo dito. So electrical and electronics communication engineering are applied electromagnetics. As devices get smaller and smaller, nagalaw ba ang presentation ko? Baka mamaya hindi na naman. Gumagalaw ba? Hindi po. Pag ganun guys, sasabihin nyo sa akin. kasi minsan pag sige wait lang. So ayan, ito yung kanina diniscuss ko. Yan, okay. Tapos ito na ulit. Okay, gumalaw na. Yung may breadboard na. Hindi, wala pa rin po, hindi po nagalaw. Okay, sige. Ito tingnan natin. Gumalaw na? Hindi po, sir. Wait, stop presenting ko tapos diretso. Sabihin niyo pag hindi gumagalaw. Para hindi ako nagdi-discuss ng walang na hindi pala gumagalaw. Okay lang naman, i-raise lang kayo ng hand kapag Check niyo lang Okay. Okay, gumalaw na? Yes po.
Yan, okay na. Thank you. Yan. So, electrical and electronics. So, ito na yan ha, yung may breadboard na. Okay. As device gets smaller and smaller, and as the frequency gets higher and higher due to the advances in modern technology, circuit theory is less able to predict accurately the behavior and performance of circuits. The circuit theory works well for electric circuits at relatively low frequency. However, the circuit behavior changes significantly at higher frequencies, and conventional circuit theory no longer applies. That is why in the study of transmission lines, wireless communication, and high-frequency circuits, electromagnetic theory is of greater importance. So, may tinatawag kasi tayong circuit theory. And yung circuit theory na yon is only applicable kapag low ang frequency. Okay? So, nagagamit lang natin yung theory na yon kapag low ang frequency. Pero, sir, kinakailangan ba natin ngayon ng low frequency? The answer is not really. Okay? Kasi sanay na tayo. Galit na nga tayo pag naglalag di ba? Pag naglalag yung mga phone natin So, mas kinakailangan natin and mas use tayo sa mas mataas na frequency. As much as we want, mas maganda. Di ba minsan, kapag bibili kayo kahit na mga laptop, di ba? You're considering kung ilang frequency nag-ooperate yung laptop. Kasi sa pagtaas ng frequency, sa pag-smooth ng paggamit nyo sa laptop. So ganun din dito. So ang gusto kasi natin is ma-confined yung device sa mas maliit pero nag-ooperate sa mas mataas na frequency. 'Di ba? So 'yun ang gusto nating mangyari. Sino ba namang hahawak or magse-cellphone na kasing size ng iPad, 'di ba? So hindi natin ginagamit yung iPad for calling or for our everyday lives. Kapag lumalabas kapag mga iPad or kaya naman mga tablets natin kasi mas malaki yung device na mga yon. So, mas gusto natin yung hand carry lang ng mga devices. Pero, gusto natin na kahit hand carry yung devices, it will still operate smoothly. Okay? Kaya yung demand sa industry, pagliit ng device, sa pag-smooth dapat. Okay? Sa pag-smooth ng operation niya. And kapag, dahil nga gusto natin na mas mataas yung frequency because it gives us smoother usage, ano nangyayari? Hindi na-apply yung circuit theory. Kasi ang circuit theory, medyo sinauna kasi sa tong theory na to. Sinauna siyang theory, which is applicable siya nung sinauna, di ba? Ano ba nung mga ancient times, di ba? Nung mga 1800s, 1900s, yung mga technology natin doon is low frequencies pa. So, medyo hindi siya na-apply ngayon dito. So, ngayon, kahit hindi siya na-apply, ang sabi dito, still, may pinagtulad pa rin naman siya kahit paano. Bakit, sir? Anong pinagkatulad niya? Pinagkatulad niya in the sense na may circuits pa rin na nag-ooperate. Impossible na mag-ooperate ang isang device na walang circuit sa loob. 'Di ba? Kaya kahit na hindi gumagana yung circuit theory or hindi siya ganun ka-applicable sa high frequency devices, still meron pa rin nakukuha tayong concept, okay? Kung paano nag-ooperate. Ginagamit natin yung concept na yon as our basis to develop new theories or to develop ways po para makapag-operate tayo in higher frequencies. Okay? So, that is why in the study ng transmission line, to gamit nyo din to. Sorry kanina, hindi lang pala to pang ECE. Ang ibig ko kasi sabihin ng transmission line kanina, ang alam ko sa transline is yung sa optic fiber. Pero naisip ko nga pala, yung transmission line na nakikita natin, yung mga tower ng kuryente. Diba? Yung mga tower ng kuryente na nakikita natin, dun din siya ginagamit. Diba? So, gamit na gamit din po dito. So, yan. So, ngayon, ito yung mga common devices na ginagamitan ng EMAGs, okay? Ng electromagnetics. So, ito ay more on EE kasi nga ito ay kasi again, this is a shared subject pero magfo-focus tayo sa pagiging electrical ng EMAGs rather than electronics kasi EE naman kayo. So again,
ang una nating nakikita sa picture natin is the simple circuit, 'di ba? Ang alam ko gumawa kayo nito back in elementary or high school. Wait lang, alam ko, wala na naman. Hindi na naman nagalaw yung presentation ko. Ito na. Sir, pag po nagpo-full screen po, ano po, hindi po talaga siya nagalaw po sa amin. Okay. So, sige, ito na lang. Ganyan na lang. Okay. So, ito na. Nakikita niyo na. Yung nakikita niyo na. Opo, nakikita na po namin kulay dilaw, kulay blue. Okay, sige. So, yun, DC circuit. So, again, electrical circuit yan. Yung una, yung basic natin, So, nagkaroon kayo ng nagkaroon kayo ng battery. At the same time, nagkaroon kayo ng switch. Tapos, yung bulb, pinailaw. Alam ko, gumawa kayo nito nung elementary or high school. Then, sa second picture naman natin, transformer, di ba? Yan yung isa sa mga nakikita natin kapag lumalabas talaga ng bahay, So sa mga poste ng kuryente, nakikita natin 'yan. Of course, generator and then electric motor. Pero tong generator na to, mga RK lang meron diyan Sa amin kasi pag brownout brownout talaga. hindi na kami gumagamit ng generator. Okay, sige. Punta tayo dito. So, electromagnetics also finds application among semiconductor devices. The movement of charge carrier in semiconductor materials constitute electric current. Electromagnetics explains how such current is established under the influence of electric fields. The current in semiconductors also differ from the current generated among conductors. So ito naman ay more on ECE na kasi ito ay semicon. Pero alam ko meron pa rin kayo yatang subject na for semicon yata. Kung di ako nagkakamali di ko lang din sure. So explain ko lang to ng konti. So sabi din dito, when we say semiconductor, ito yung mga natin, ito yung mga diodes natin. At the same time yung mga diodes natin at saka yung yung mga transistors natin na ginagamit sa mga devices. I'm sure naman familiar din kayo dun sa kung gumamit kayo ng mga Arduino sa mga lower year nyo siguro. So yung e-mags natin, anong ine-explain niya dito? Yung current po, kung paano nag-flow. Dahil one of the primary function ng isang semiconductor is to direct the flow of current. Sila yung nagda-direct kung saan pupunta yung current. Ngayon, pag pumunta yung current or yung daloy ng kuryente, yung isa ang e-mags sa nag-explain, okay? Nag-explain bakit dito dumaan yung kuryente, bakit hindi doon sa isang path, 'di ba? Bakit dito sa isang path niya pinipiling dumaan. So para ma-understand natin, okay. So pag ganito pala, nag-short circuit na yung device. Pag ito dito pala dumaan, open circuit na yung naging device natin. Which is essential, 'di ba? Connected pa rin para sa inyo kasi again, yung mga circuit breaker natin sa bahay, 'di ba? Yung mga transformer natin kapag biglang nawawala ng ilaw o kaya naman yung para hindi mag-overload ang ating kuryente sa bahay, meron tayong mga safety switch or mga transformer sa bahay na pwede nating i-disable kung sa tingin natin too much yung load ng kuryente. Pwede rin naman natin na i-enable para naman mag-flow yung current. So isa din yun sa application ng e-mags. Tas yun, modern communications literally connect people all around the globe. In the field of wireless communications, electromagnetic waves are used to convey information from one point to another. There are virtually countless applications of electromagnetic waves today, not only in communications but also in other fields. So again, hindi na tayo bago sa wireless communication. Okay? So kayang-kaya na nating makipagtawagan ngayon. At the same time, connect ng hindi ginagamitan ng any wire. Kaya nga siya wireless. So, it is the help of e-mags. Kaya kayo nakakapag-video call, kaya kayo nakaka-chat, kaya gumagana yung wifi nyo ngayon sa bahay, kaya kayo nakaka-connect sa internet nang walang ginagamit na any physical medium. Ang lalagay nyo lang is
yung password ng Wi-Fi pag na-detect. Ano, ever wonder paano na-detect ng laptop nyo or ng device nyo yung Wi-Fi? 'Di ba? Anong meron sa router nyo? Bakit siya paano siya nag-e-emit ng signal? At the same time, paano yung signal na yun nakakarating sa inyo sa laptop or sa inyong devices? 'Di ba? So isipin niyo pag inisip niyo yung gano'n, oh yes, alam natin kung paano gumagana yung Wi-Fi. It gives signal, it gives internet. Pag na-detect ng device natin yung signal or internet, magkakaroon tayo ng access. Okay? Alam natin yung basic. Pero ever wonder bakit kapag lumalayo ka, mas humihina ang signal? 'Di ba? Bakit pag mas lalapit ka sa Wi-Fi, lalapit yung signal? So alam natin in common sense, okay sir, kasi mas malayo ako dun sa ine-emit na signal, so mas less yung nare-receive ko na signal, 'di ba? So kaya mas mabagal yung internet connection ko kapag mas malayo ako sa router. Pero ever wonder yung isa pang tanong doon, kung paano kapag tinanong ka ulit, bakit? Bakit humihina yung signal or bakit less yung ibinibigay ng router na signal ng Wi-Fi kapag mas malayo ka? Diba? Bakit hanggang dun lang umaabot yung signal? Bakit yung area kung saan, bakit may specific area lang kung saan umaabot yung signal? Diba? So pinag-aaralan din po natin siya sa IMAGS. Kasi again, it is a principle ng electrical at saka ng magnetism. Okay, may kinalaman yan kasi again, radiation yan. Okay? So para sa mga hindi pa rin fully ma-appreciate din ng IMAGS, one of the basic concept ng IMAGS nung tayo ay junior high school, nung tayo ay grade 10, pinag-aralan natin ang EM wave or electromagnetic wave spectrum. Infrared, visible light, X-ray, ultraviolet ray, gamma ray, 'di ba? Kung matatandaan niyo yung mga types ng ano na 'yon, yung mga types ng electromagnetic waves. Okay? Tapos yung mga radiation. So yun po yun, no? Yun yung pino-point out ko. Then, 'di ba? Another important applications of electromagnetics is in the transmission line analysis. So yan, kung makikita nyo, may picture dyan ng transmission line. So yan yung mga nakikita natin, 'di ba? So transmission line for electric power distribution. So isa pa din to sa aaralin natin. Ano? Bakit kinakailangan i-relay? Bakit ang daming poste ng kuryente? Bakit ang dami ng tower ng kuryente na dinadaanan? Bakit hindi na lang sir maglagay ng parang point to point na tower kung saan ilalagay natin, 'di ba? Bukod sa pang-support kasi sobrang haba ng wire, meron pang iba na naglalay doon. Meron pang iba na may iba pa na dahilan kung bakit ganun yung structure. Bakit ganito yung itsura, at the same time bakit kinakailangang madami, pero one of the reason kung bakit madaming poste ng kuryente, lalo na yung mga ganito nakikita natin, is because kasi transmission line siya, from the word self transmission, ibig sabihin pinapasa niya, nagsesend siya ng electrical power. So kung hindi nyo na po itatanong, yung electrical power natin is same sa signals natin, na kung saan the more na masyado siyang lumalayo siya, pag pinasa-pasa siya, mas lalong humihina siya. Okay? So parang anong nangyayari, pag nanggaling ka sa isang point, tapos dadating ka dun sa second point, bago pa makarating yung electrical power mo, nadidistribute na siya na nadidistribute. So bago pa makarating doon, sobrang hina na. Okay, kuwari transfer mo is 75,000 kilowatts na kuryente. Darating doon sa point na isa na baka 5,000 kilowatts na lang. So para ma-prevent yung mga ganong losses, naglalagay po tayo or designed yung structure niyan. Okay? However, the response of transmission lines varies depending on the length of the line and the frequency of the signal that it carries. That is why the analysis of transmission lines is different for high-frequency microwave signals as compared to the low-frequency electric power distribution systems. Transmission lines can be modeled using distributed parameters. So, anong ibig po sabihin natin dito? So, again, yung transmission line, magkaiba siya
sa high frequency and sa low frequency, magkaiba yung principle nila. So, kagaya nung kanina sa circuit theory, iba rin po ang principle ng transmission line for high frequency and for the low frequency. Lalong-lalo na po sa electric power distribution system. When we say electric power distribution system, it means na again, kung paano na distribute yung electrical power. Yung electrical power dun sa system natin. Okay, lang po. So, yan lang. Then, next natin, the antennas we see every day serve a very important purpose in our modern world. Wireless communications is practically impossible without these antennas. They are basically transducers that convert electrical signals into radio waves in the transmitter and vice versa in the receiver, so that we can communicate wirelessly even at great distances. Antenna design is another specialized topic in electromagnetics. Okay? So, when we say antennas, marami, hindi lang yung nakikita natin na antennas. Hindi lang yung nakikita natin antenna sa bahay. So, yun yung kinalakihan natin, di ba? Ang antennas, mostly na nakikita natin, is yung ginagamit natin sa mga televisions natin. So, one of the applications din ng electromagnetics is dito sa paggagawa ng antena. So ito, makikita nyo, na example dito, tawag dito is vertical antenna. Vertical antenna yan. Tapos ito, tawag dito sa mga bilog na to, nakikita nyo dyan, mga transducer yan, okay? So anong ginagawa nito? Ginagawa nila is they amplify signals, okay? Para ever wonder, paano ka nakaka-video call sa isang tao na sobrang layo, 'di ba? Paano ka nakaka-text or paano ka nakaka-chat sa isang tao na sobrang layo naman, 'di ba? So, ever wonder kung paano siya nangyayari. So, dahil dito sa mga antena na ito, okay? They serve as the path para makapag-communicate tayo, para i-communicate natin at greater distances. Kaya we can communicate people kahit sobrang layo nila. Okay? Pero, syempre, dinidesign din siya. Okay? Dinidesign natin ang antenna. So, may mga antennas kasi na for short range lang. So, ibig sabihin, may mga antennas po na magagamit nyo lang for specific distance. May iba naman na kagaya nito na applicable for long distances. Okay? So, yan siya. So, again, antennas po, picking up electrical signals and magnetic signals or electromagnetism. Kaya EMAGs ay applicable pa rin dito sa part na to. Then, last but not the least, the internet speed today is growing faster and faster thanks to the optical fiber cables that we use to achieve higher data rates in our homes. These optical fiber cables also serve as the backbone of the internet globally, linking the networks in the different continents around the world. Okay? So, yung Wi-Fi po natin sa bahay, fiber. Kaya kung makikita nyo minsan dun sa kung makikita nyo minsan dun sa mga plan nyo sa bahay, 'di ba? Mga PLDT fiber or kaya mga Converge, 'di ba, naka-fiber kasi unlimited yung internet natin. And at the same time, mas mabilis din siya. So again, it is another application ng electromagnetics, yung mga ganong type. Okay? So optical fiber cables din. So when we see optical fiber cables, ito yung yan. This is one of the example ng optical fiber cables na kung saan yung mga wire na yan, may dumadaan diyang light. Okay? May liwanag dyan na dumadaan. And believe it or not, yung light na yon, yun yung nagke-carry ng information. Okay? Mas madali kasi at mas mabilis when we use light. Kaya kapag naka-fiber na kayo, hindi na kayo gumagamit ng mga coaxial cables minsan. Kasi na-eliminate yung gamit niya
Kasi nga optical na, ano, instead of coaxial. Kasi yung mga bandang 2008, 2010 na internet, kalimitan uso nun is coaxial cable. Yung mga naka-cable pa, yung mga DSL pa, no, digital subscriber line. Pero right now, yung ginagamit natin is optical fiber na. So kapag naka-fiber na kayo, pag tinanong nyo sa bahay or inano nyo, in-inspect nyo kung anong plan kayo nakasubscribe sa mga internet provider nyo, internet provider, at naka-fiber kayo, ibig sabihin yung router nyo is gumagamit na ng optical fiber. No, light na yung ginagamit niya to transmit information. Okay? So, yun, hanggang doon lang. Kasi ang sunod na niyan is history na. History na siya ng history and development of electromagnetism. So hindi ko na siya diniscuss sadya kasi again, pag diniscuss ko na, wala nang So may questions po ba regarding dito sa topic natin? E-mags. May questions pa or wala na? Questions, entertain ko kahit 5 minutes. 13 questions.